po kayong sharean dito sa song natin for this morning. Ang title po ng kantang ito ay Jesus. Sa ating mga Kapampangan, Jesus. Ang sabi po niya dito, Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Amen. Ngayong umaga po, it's a reminder for all of us kung ano po yung bitbit ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Hindi po siya natin ito po ay isang buhay na patutuon at tayo po ay tayong baguhan. Amen.
Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, muli po kami dumudulog sa inyong paanan sa oras na ito, Lord God. Patuloy, Lord God, na kami po ay lumuluhod, Panginoon, na humingi po kami ng tawad, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God, sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon. Hindi man po namin ito sinasadya, Panginoon. Lord, hinihingi po namin ito ng tawad sa iyo, Panginoon. Kaya't sa umagang ito, Panginoon, patuloy, Lord God, na lumalapit po kami sa inyong paanan, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na ang gawain ito, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming samahan, Lord God. Lalong-lalo na, Panginoon, ang worship team, Panginoon, na patuloy, Lord God, na maging daluyan po sila ng iyong presensya, Panginoon. Lord, ikaw po ang kumilos, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God, at lahat ng tatayo sa harapang ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na itago mo po sila sa inyong kabanal-banalang likuran, Lord God. Lalong-lalo na, Panginoon, ang maghahayag ng iyong salita, Lord God. Lord, ikaw po, Panginoon, ang magbukas sa kanyang bibig, Panginoon, na lahat ng naisin mo, Lord God, na ibahagi sa bawat isa, Panginoon, na ang salita mo lamang, Panginoon, ang kanyang maitaas sa umagang ito, Lord God. Lord, patuloy, Panginoon, na samahan mo rin po, Lord God, ang mag-exhort ng giving, Panginoon. Dalangin ko po, Lord God, na maging karapat-dapat siya sa inyong harapan, Panginoon, at lahat po ng tatayo na magpapatotoo, Panginoon, na ang kadakilaan mo, Lord God, at ang kapangyarihan mo lamang, Lord God, ang siyang mapapurihan sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na patuloy, Lord God, na kami po ay inyong sinasamahan, Lord God. Kaya't marapat lamang, Lord God, na sa umagang ito, Panginoon, ikaw lamang po ang aming maitaas, Panginoon. At lahat po kami na nandito, Panginoon, patuloy na ihanda mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord God, na handang makinig, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon. Nalalabas po kami sa bulwagan ito, Panginoon, ay bitbit po namin ang iyong salita at puspos po kami ng iyong kabanal-banalan, Lord God. At sa aming pag-uwi, Panginoon, maging instrumento rin po kami, Lord God, sa aming mga dadatnat, Panginoon. Nawa, Panginoon, makita po sa amin, Panginoon, na merong pagbabago, Lord God, at may pagmamahal, Panginoon, na bitbit namin galing sa iyo, Lord God. At lahat po ng nasa labas, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na hipuin mo ang kanilang puso, ang kanilang pandinig, Lord God. Nawa, Panginoon, abutin po ng mensahe mo, Lord God, ang mga nasa labas, Lord God. Hipuin mo po sila, Lord God, na makinig sa iyong salita, Panginoon. At naniniwala po ako, Lord God, na meron kang gagawin sa bawat isa na naaabot ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya salamat, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Patuloy namin itataas ang pangalan mo, Lord God, na ikaw lamang ang Diyos na dakila. Ikaw lamang ang Diyos na tapat. Ikaw lamang ang Diyos na walang
lumalapit sa'yo. Minsan ba? Dahil sa biyaya mo, ako'y malaya, malapit sa'yo. Dahil sa biyaya mo, ako'y malaya, malapit sa'yo. Ayun po, isang gabi, nag-renta sa akin itong song na to kasi nasa Book of Deuteronomy ako nagbabasa ngayon. Sa Old Testament po, hindi tayo basta-basta makalalapit sa Lord. Amen. Dahil mamamatay po tayo sa presence. Subalit, nung dumating po si Jesus, binigyan po tayo ng kalayaan lumapit sa ating Panginoon. Amen. Kaya this morning, huwag po kayo mahiyak, itaas mo kamay ninyo. Sabihin sa Panginoon na lumalapit kayo sa Kanya. Amen. Alam ko po, bawat isa na natin ko, may mga bigit kayo. It's time to unload in your presence of God. Amen. Dahil sa tayo po tayo lumapit sa Panginoon. Dahil sa kanyang pasalamat ako'y malaya, malapit sa'yo. Dahil sa
Sabi po ni Haring David, tumanda na ako ng ganito, subalit wala pa akong nakitang lingkod mo na pinabayaan mo. Sabi po niya sa Diyos. Ang Lord po hindi siya nagpapabaya. Hindi po siya nakakalimot. All throughout the Bible, God is very consistent. Hindi po siya nakalimot. Hindi po siya nagpapabaya. Lalo na po sa mga pangakong binitawan niya sa atin. Ngayong umaga po, if you are hanging on a thread, kung nasa maliit na piso na lamang ang kapit mo, make sure you are hanging onto the thread of Jesus. This morning, hindi ko po alam kung ano yung pangakong binitawan ng ating Panginoong Jesus sa inyo. Subalit meron po siyang pangako. Yun po ay ang kanyang pangalan. Sabi niya, kasama natin siya. He is Emmanuel. He is with us.
one sing. Pangako niyo'y minsan pa po, gawin po natin itong panalangin. Pangako niyo. Pangako niyo. Pangako niyo. Dahil po sa liga. Pangako niyo. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, tunay nga po na walang pwedeng panghawakan sa buhay na ito, kundi ang iyong mga salita. Ang salita mo na kapag ipinangako mo ay gagawin mo. Kaya naman sa umaga po nito, patuloy na tulungan mo kaming maunawaan, Panginoon, ang mga pangako mong binitawan sa bawat isa sa amin. Mga katotohanan na kung saan ay magwawasak ng mga maling paniniwala na aming nakalakihan. Sa umagang ito, Panginoon, muli ka pong mangusap sa bawat isa. Dalangin namin, O Diyos, na ang salita mo'y muling magmulat sa katotohanan na ito lamang ang pwedeng panghawakan sa buhay na ito. Sapagkat ikaw na nangako ay tapat sa iyong salita. Pagpalain mo po ang mensahe sa umagang ito. Gamitin mo lamang akong instrumento. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa. Sapagkat ang araw na ito, Diyos, ay tinakda mo upang muling abutin ang mga tao na tinawag mo noon pa man. Anuman ang kanilang kalalagayan sa kanilang pagtugon, isa ang katotohanan na kapag lumapit ang tao sa iyo'y binibigyan mo ng kapayapaan, binibigyan mo ng kaligtasan, binibigyan mo ng kahulugan ang kanyang buhay. Kaya Ama, salamat po at dalangin namin ang patnubay-ubay ng Santong Espiritu na siyang muling mangusap sa bawat isa. Nawa, Ama, bigyan namin ng isang puso't kaisipan na handang tumanggap at magpatuwid sa iyong salita. Salamat po, Ama, at pinagpapala namin ang umagang ito sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Praise the Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. So, marami pong bakante dito sa bandang harapan at doon sila sa likod nagsisiksikan. So, dito po sa harapan, marami pong bakante.
Praise the Lord. Sige, sabihin mo muna sa katabi mo, kumusta ka? So, dito po, maraming bakante dito sa harapan na mga upuan. So, siguro next time, yung upuan sa harapan, lalagyan natin ng reward. Bibigyan natin ng GCash load para dito sila uupo lagi. Kahit sa ang church po, napansin ko lang, kadalasan ang upuan sa harapan, ayaw nila laging sa likod. Ayaw nilang magpahalatang late sila. So, sa umaga pong ito ay tayo po ay muling dadako sa papatuloy po ng pag-aaral po ng salita ng Diyos. Tunay po yung sinasabi sa awitin na ang salita lamang ng Diyos ang pwedeng panghawakan sa buhay na ito. Amen? Sapagkat siya mismo na nangako ay tutuparin niya kapag tumugon tayo sa hinihingi ng kaniyang salita. Sa kasalukuyan po, siguro may aware ng bawat isa sa nangyayari sa ating kasalukuyang gobyerno. Hindi mo na alam kung sino yung nagsasabi ng totoo o yung nagsasabi ng kamalian. So yan po ang nature ng tao na iba-iba ang opinion, iba-iba ang paniniwala na kahit alam nilang mali, pinipilit na sinasabi ito ang totoo. Subalit, sa umagang ito ay titingnan natin yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. So ang ating pong message sa umagang ito ay I tell you the truth. Amen po? Kapag may lumapit sa iyo na sinasabi niya na sasabihan ko yung totoo kaya ka, naking kapampangan. Munang-muna, kailangan nabalo mo nung nino'y-tang magsabi. Di ba? Credible ya ba? Pwede itang magsabing, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan, sabihin ko yung totoo kaya ka, marites siya pala. Di ba? Importante po yung magsasabi sa iyo o nagsasabi sa iyo ng katotohanan yung credibility niya. Diba? Amen po? Reliable ba siya? Reliable ba yung information na sinasabi niya o ining totoo? Di po ba? Importante po kung sino yung nagsasabi. So, sa umaga pong ito pong salitang, I tell you the truth, ay mababasa po ito sa Book of John, sa chapter 6. Dito po, sa salitang ito, ang konteksto po kasi nito, John chapter 6, ay ito yung nung pinakain ng Panginoong Yesus yung 5,000 sa iilang pirasong tinapay at isda. So, nasaksiyan ito ng mga tao na ito, yung himala, yung probisyon ng Panginoon na kahit mga ilang piraso lang ay kaya niyang i-multiply, kaya niyang i-sustain yung pangangailangan ng tao. Amen po. Nasaksiyan dito ng mga audience na sumusunod sa Kanya. At dito po sa mga sumusunod sa chapter 6 ito, kasama rin po dito yung kanyang mga disipulo. So, itong kanyang mga disipulo ay nasaksiyan nila yung miracle ng Panginoong Yesus. So, ito po yung kalalagayan nila. Ang tanong lang po, dito sa ilustrasyon ng mga Kristiyano noong unang panahon, sa ating pong kapanahunan ba ay sino tayo? Tayo po ba yung mga audience lang na naghahanap sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon dahil sa pangangailangan natin na pansamantala? Kaya nga po dito sa John chapter 6 po, ilang beses pong sinabi ng Panginoong Yesus ang salitang, I tell you the truth. Sa NLT translation po kasi, ito po yung ginamit na salita, I tell you the truth. So basahin po natin sa John chapter 6, verse 25 hanggang 27. Pwede pong magsitayo tayo. Ito pong John chapter 6, mahaba po kasi ito. Pero sinelect ko na lamang po yung text na magsisilbing reference po natin sa ating pag-aaral. Sabi po rito sa verse 25, they found him on the other side of the lake and asked, Rabbi, when did you get there? Jesus replied, I tell you the truth, you want to be with me because I fed you, not because you understood the miraculous signs.
But don't be so concerned about perishable things like food. Spend your energy seeking the eternal life that the Son of Man can give and give you. For God the Father has given me the seal of His approval. Pagpalain po ng Diyos ang kaniyang salita. Mahaba po kasi itong chapter 6 na ito. Kung titingnan po natin ang pinaka-konteksto po niya, gumawa po ng maraming himala ang Panginoong Yesus at ito po inasaksiyan ng maraming tao. At tapos, tumawid sa kabilang hibayo. Nung tumawid po sila, ay nauna po ang mga disipulo. At atong mga disipulo na ito, ay nasaksiyan nila ng kinagabihan, ang Panginoong Yesus ay sumunod sa kanila at siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. So, nasaksiyan ng mga disipulo yung miraculous na yung himalang ginawa ng Panginoong Yesus. So, ito pong audience, itong mga tao na marami na pinakain ng Panginoong Yesus, nung malaman nila na wala na ang Panginoong Yesus, sila ay sumunod sa Kanya sa ibang hibayo. Kaya nga po itong ating text sa verse 25, sa kanilang pagsunod, sabi dito, ay tinanong nila ang Panginoong Yesus. Kaya sinabi ng Panginoong Yesus, sinasabi ko sa inyong katotohanan, you want to be with me because I fed you. Lumalapit kayo sa akin dahil pinakain ko kayo. Tayo po ba ay ganon? Ang pagsunod po ba natin sa Panginoon ay dahil meron tayong nakukuha o dahil sa Kanya mismo? Kung minsan po, ang mga Kristiyano po ay lumalapit sila sa Panginoon dahil lang sa pangangailangan. Amen po? So, tingnan mo natin ang salita, I tell you the truth. Yung I tell you the truth sa New Living Translation, 4 times po na sinabi ng Panginoon ito. Pero sa ibang translation po, like sa ibang English translation, ang ginamit pong salita, Amen, Amen, I say to you. Dito po sa ibang translation, kadalasan po kasi ang Amen nakikita natin sa bandang huli ng panalangin, di po ba? Kahit tayo kapag nagantay, nag-amen tayo. Dito po, ginamit po ng Panginoong Yesus ang amen and amen instead na sabi niyang, I tell you the truth. Dito po, pinapakita niya yung kanyang divine authority. Na kapag sinasabi niya ang isang bagay na kadugtong nitong I tell you the truth, ito po ay katotohanan na dapat nating tugunan. Sa iba naman translation po, ang ginamit naman niya, truly, truly I say to you. Sa ibang Bible translation. Sa Bible po, kapag repeatedly na inuulit ang isang salita, ito po ay napakahalaga. Di ba? Diyan po, my mother. Sasabihan ko kaya ka. Ulitan na. May muwan niya kanito. So, importante ito. Isto nga ka pa may karandam, makandot na ka. Di po ba? Anyang anak tamo. My leases, uli nga ito yung mother ko. Sa ibang translation pa po, ang ginamit ay, very truly I tell you. Di po ba? Masyado na pong itong na ini-emphasize ng Panginoon. Hindi lang truly, very pa. Very truly I tell you. Sa iba naman translation, inulit-ulit, verily, verily, I say unto you. Ito po, malamang King James Version po ito. Ang King James Version po kasi, ito yung medyo malalim yung English translation niya. Pero sa AMP translation, mas pinalinaw po niya. Sabi niya, I assure you and most solemnly say to you. Di po ba, binabay niya yung sarili niya dito sa katotohanan na sinasabi niyang katotohanan na salita. Amen po? Kagaya na sinabi ko po kanina sa inyo, na kapag yung nagsasabi sa iyo ay sino siya, kailangan alam mo, reliable ba siya? Mapapagkatiwalaan ba siya? Dito po, ang Panginoong Yesus ay siya mismo ang nagsasalita. Hindi niya pinadaan kay Pedro, hindi niya pinadaan sa mga disipulo niya. Siya mismo. At inuulit niya ang isang salita na gusto niyang i-emphasize ang isang malalim na katotohanan. Kaya nga po sa I tell you the truth sa NLT translation, yung 4 times na binanggit po ng Panginoong Yesus,
Tingnan po natin sa John chapter 6, verse 53. Ito yung ini-emphasize niya. I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink of His blood, you cannot have eternal life. So dito po, hindi po literal na sinasabi ng Panginoon na pinapaliwanag niya sa mga audience na kanyang pinakain na ito po 5,000 tao po itong pinakain ng Panginoon. Nasaksiyan po nila yung himala. And yet, kino-question nila ang Panginoong Yesus. So, dito po sinabi ng Panginoong Yesus, sabi niya, sinasabi ko ang katotohanan, unless you eat the flesh of the Son of Man, ito po ay ang tinutukoy ng Panginoong Yesus, ang kanyang katawan, ang kanyang sakripisyong gagawin sa krus ng Kalbaryo. Another po sa John chapter 6 po, yung sa verse 47. Sabi niya, I tell you the truth, anyone who believes has eternal life. So, sabi niya rito, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Sino man ang maniwala at manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung sagot ng Panginoon sa mga taong kumi-question sa Kanya na Kanyang pinakain. Amen? Ano pa po? Yung sa verse 32 po, I tell you the truth, Moses did not give you bread from heaven. Ito po, continuous na conversation po na ito. Kinukuha lamang po natin yung 4 na beses na binanggit na importance po na ini-emphasize ng Panginoong Yesus. At yung pong panghuli, yung verse 26, ito po yung susing talata natin. I tell you the truth, you want to be with me because I fed you. Para po bang sinasabi ng Panginoon sa oras na ito sa atin? Tinatanong niya tayo, tayo ba ay nagpapatuloy na uma-attend sa church, uma-attend every Sunday, sa different activities, dahil ba nakikinabang tayo? Dahil ba sa binibigay ng Panginoon? Dahil ba sa ginagawa niyang mabubuting bagay sa atin? O sumusunod tayo dahil sa Kanya mismo? Amen po? Tahimik lang. I tell you the truth. When Jesus say, I tell you the truth, meron po siyang kino-convey na message. Una po yung, this is absolutely reliable. Pag sinabi niya yung, I tell you the truth, hindi lang niya ini-emphasize, kundi binibigyan niya ng liwanag, binibigyan niya ng katiyakan, binibigyan niya ng katotohanan na sabi niya, it is absolutely reliable. Pag sinabi pong absolutely, sure po yun, di po ba? Wala nang iba, totoo yun na yun. So, reliable po. Ito po yung kino-convey ng isang word na I tell you the truth. Isa pa po yung, he assuring his listener that his words can be trusted completely. Sinasabi niya rito na ang kanyang salita na kapag binitawan niya yung kadugtong na sinasabi niya patungkol sa I tell you the truth, pwede po itong completely ng pagtiwalaan. Di po ba ang tao kapag nangako siya, yes, gusto niyang tuparin yon, gusto niyang gawin yon, pero dahil ang tayo po ay may limitasyon, may possibility na hindi mangyayari. Pero kapag ang Panginoong Yesus po ang nangako, Kanya itong tutuparin. Why? Sapagkat tapat siya. Amen po? Tapat ang Diyos. Hindi niya ilalagay sa kahihiyan ng Kanyang salitang binitawan. Kapag sinabi niya, ginagawa niya at gagawin niya. Kapag may pangako, mayroong katotohanan na sinasabi sa iyo ang Panginoong Yesus, panghawakan mo to. Why? Sapagkat tapat siya. Amen po? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ano pa po yung kino-convey ng salitang I tell you the truth? Pay close attention. Magbigay tayo ng pagpapahalaga o bigyan natin ito ng 100% na atensyon na pahalagahan natin ang kanyang salitang sinasabi. Marami po tayong pinagdadaanan sa buhay, iba't ibang klase. Subalit sa mga pinagdadaanan sa buhay ng bawat tao, meron pong lesson na tinuturo ang Panginoon. Amen po? At sa bawat pananalangin mo sa Kanya, meron siyang kasagutan na kung saan
mayroon siyang katotohanan na gustong gawin sa buhay mo na kailangan mong paniwalaan upang ikaw ay makalaya sa kalalagayan na nandiyan ka. Ano pa po? Ano pa ang kinoconvey niya? I-speak with divine authority. Amen po? Yung nagsasalita na ang ating Panginoon, Jesus, siya ang may divine authority. Sabi po sa banal na kasulatan, nang siya ay muling nabuhay, ibinigay na sa akin ng lahat ng authority. Therefore, wala nang natira. Lahat ng authority under sa Panginoon. Kaya nga po, pwede mong panghawakan ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga salita. Why? Sapagkat sakop niya ang lahat ng kapamalahanan sa mundong ito. Maging sa itaas, sa baba, lahat. Maging ang nangyayari sa ating kasalukuyang gobyerno, kontrolado ng Panginoon yan. Yung problema mong pinagdadaanan, yung kakulangan na pinagdadaanan mo, kontrolado ng Panginoon yan. Yung pangangailangan mo, yung matagal mo ng answered, hindi pa na-answered prayer, kayang ibigay ng Diyos. Kayang gawin niya yan. Amen? Walang imposible sa Diyos. Kaya nga po, i-speak with divine authority kapag sinabi niyang, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Alam niyo po, nangungusap ang Diyos sa iba't ibang kapamarahanan. Madalas po sa pagninilay ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng Bible, sa mga gawain. Ang Diyos po ay nangungusap sa bawat puso, depende sa kalalagayan na pinagdadaan mo na naroroon ka. Depende sa kalalagayan ng puso mo. Ano pa po? When Jesus say, I tell you the truth, He is inviting yung kanyang mga tagapakinig na to recognize that what follow is not merely an opinion or advice. Kapag sinabi ng Panginoong Jesus na I tell you the truth, sinasabi niyang paniwalaan mo. Sapagkat ang kanyang sinasabi, hindi lamang ito isang opinion, hindi lamang ito isang advice, kundi katotohanan. Amen po? Jesus called us to believe in Him as the true source of life. Tinatawag po tayo ng Panginoon upang paniwalaan na siya ang source ng buhay na ito. Pangangailangan, mga sitwasyon na napakahirap, mga iba't ibang challenges, ang panawagan po ng Panginoon ay upang ayusin tayo. Upang ibalik tayo sa tamang daan. Upang ilagay tayo sa kadahilanan kung bakit tayo narito sa mundo. Tinawag tayo ng Panginoong Yesus upang ilagay tayo sa kadahilanan ng purpose natin kung bakit tayo nabubuhay. Amen po? Meron kang purpose dito sa mundo. Tayo po hindi nabubuhay para sa pangangailangan, para sa mga pangarap, para sa lahat ng yaman. Yang lahat ng bagay na yan po ay lilipas lamang. Last week po, nung wala po ako, nagkaroon po ako ng chance na ipadala ng office namin sa Taiwan. At yun po ay libre, sponsor ng isang company na nag-invite sa amin. So, from Wednesday hanggang Sunday, naroon ako. Pero Thursday, tapos na po yung work ko. Kaya ilang araw akong naroon. Alam niyo po yung hotel ko, pang-exclusive. Talagang napakalaki po, kumpleto siya. Tapos, every morning may libre kang buffet na breakfast. Pagbaba mo, merong mall na may mga different restaurant. Tapos, yung room ko ay kumpleto po siya. Meron siyang bathtub. Meron siyang minibar. So, sa ilang araw ko po talagang nakigala ako, nanonood. Kuminsan sumasali sa mga natin. Tapos, pag may nip ko, tipa ka mo, maglakad ka mo, rin karelang mall, kaya lang lalamdalan. So, ilang maka-expose. So, ito pong pilangal doon na atsuko ka rin, bala mo itang biye makwalta. Itang biye na sagana. Pero metong mo pinga-observe po, na anumang bagay na atsuki ang mundo ay sasapat.
kita nga ng ibini nga pong Ginoo. Amen? Hindi masasatisfy ang buhay mo sa mga bagay na pangsanlibutan, mga karangyaan. Hindi ito nagbibigay ng full satisfaction. Yes, kitang promero, enjoy ko, pero po tang pila ng aldo, alina po, at yung panto na ning sarili mo na tanging in Diyos mo ing makabigan ito. Amen po? Kaya nga po, yung mga unang alagad po, sa kabila po ng persecution, like si Paul, nasulat niya po yung ibang mga books sa epistle, nasa kulungan siya. Nasa pag-uusig siya. And yet, sinasabi pa niya ng sinulat niya sa isang book na sa Book of Galatians yata yun. Nakakulong siya noon. Pero ang sulat niya, sabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo lagi. Imagine, makakulong ya. Amen po. Siguro po, ikang makakulong, ala ng pag-asa mo. Di po ba? Ngayon mong kasalukuyan, daralang kang kakulangan, daralang kang mayayaliwang problema, nakamay bugmagaten. Nakamay bugmamasang Bible. Pero itong si Paul, itong mga unang alagad, sa kabila ng persecution na kanilang pinagdadaanan, nagpapatuloy sila. Naunawa nila ng tunay na kagalakan ay ang buhay na nakaugnay sa Panginoon na ginagawa mo ang purpose ng panawagan mo. Ginagawa mo yung purpose bakit ka nabubuhay. Amen po? Kaya nga po, nung Saturday yon, Sunday, muli na ako. Mas excited ko pang muli kaya sa aking manatili ko pa rin. At yung 14th floor, putang katipa mo talaga pong ala na kang pantunan. Mas advanced lang po kasi rin Taiwan kaya sa aking katami. Tapos nung atad sundo ko pa king airport, anyang itadda ko king hotel to airport, Mercedes-Benz siya pa yung pinatad na. Lalo pa po pantulan mo. Di po ba? And yet, sasapat. Alay itang satisfaction kitang bagay pang material. Yung tunay satisfaction kimbe, itang biya makaugnay kay nga pong Ginoo. Amen po? Andyang nalo mo yung ulam mo, nung yung biya mo at yung makaugnay kay nga pong Ginoo, mas masaya ka. Amen po? Pero siyempre, mas manyaman takal ka ulam. Kalooban na naman po ni nga pong Ginoo ito. Amen po? Ngayon pong lunch, manyaman yung ulam tamo. Di ba, Sister Lani? Ikayata ka nung magluto. Tandaan na niya po, Sister Lani, pag yaman-yaman na rin. Bayo tamo po, Sister Lani. The truth about our greatest need. Amen po? Ito nga po yung sinasabi ko na akala natin yung kayamanan sa mundong ito yung magsasatisfy. Di po ba? Yung pinapakita sa TV, yung mali-malitang pera, na kaya isip po, na tayang magdalang helicopter, apag nabudo kati Florida Blanca, at may baldog na rin aliwa, kaya kang swimming pool ko. Diyan nga doon mong maleta. Para makapagawa tayo ng charge sa masanteng. Di po ba? Ikitsura itong mali-malitang pera na alam natin saan galing po. So, verse 25, sabi niya rito, ito po yung kanina binanggit ko na. You are looking for me because you ate the loaves and had your fill. So, ito pong crowd na sumusunod sa Panginoong Yesus. Sumusunod sila dahil, hindi naman dahil sa Panginoong Yesus. Sumusunod sila dahil nakakain sila. Sumusunod sila dahil nabusog sila. Sumusunod sila dahil sa kanilang pangangailangan na mag-satisfy temporary. Hindi po ba? Sabi po ng banal na kasulatan, may isang mayaman na nag-harvest siya ng napakarami at sabi niya sa sarili niya, pagpapagawa ako ng isang bodega at ilalagay ko na lang doon ang aking yaman at ako'y magpapasarap na lang sa buhay. So ano pong sabi doon sa talata? Sabi niya, hangal, sa gabing ito'y babawin ka ng buhay.
Ano pong pinapakita ng kwento doon? Pinapakita doon na hindi natin hawak ang ating buhay. Amen po? Kahit yung mga pangarap natin sa mundong ito, yung makamit natin, hindi ito magbibigay ng satisfaction sa buhay natin. The truth about our greatest needs is none other than our Lord Jesus Christ. Siya ang makakasatisfy sa buhay po natin. Sabi po rito sa verse 6, Tagalog version, sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap ninyo ko hindi dahil sa mga himalang nakita nyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Tayo po ba ganito? Hindi naman po. Sabihin mo, hindi ako ito. Di po ba? Sumusunod tayo, nagpapatuloy sa Panginoon, hindi dahil sa nakakain tayo ng pandesal ngayong umaga, nakapagkape. Di po ba? Hindi sa mga bagay na pansamantala. Verse 37 po, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, yan ang ibibigay sa iyo ng anak ng tao sapagkat pinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. So dito po ay makikita po natin na ang greatest need po ng tao ay walang iba kundi ang Panginoon lamang. Ano man ang pinagdadaanan mo sa oras na ito, ano man yung pangangailangan mo, ano man yung kakulangan mo, kayang ibigay ng Panginoon yan. Ang tanong lamang, kaya mo ba siyang pagtiwalaan? Sabi ng kanyang salita, come to me. Ang salitang come to me, ito po ay isang invitasyon. Amen po? Sa isang invitasyon, halimbawa, ting may ngumbira kaking handaan. Sabi na, munta ka at pakananda ka. Palagay mo, takman mo itang andahan na nung kamunta. Alam mo, di po ba? Andiyan, nanuna pang ikwento na manyaman iting linuto kang tinintini. Nung nakamanminta, mo takman. Amen po. Makanyan mo rin po, kapag yung invitation ng Panginoon, come to me, all who you are weary, and I will give you rest. Hindi mo mararanasan ang kapahingan na galing sa Panginoon kung hindi ka lalapit at dudulog sa Kanya. Amen po? Ito lamang po yung gusto nating tanungin. Am I only seeking Jesus for what He can give me? Or I am seeking Jesus Himself? Ako po ba ay lumalapit sa Panginoon dahil sa ibibigay niya o dahil siya mismo ang aking hinahanap? Amen po? Minsan kasi ang tao, mas gusto nila yung blessing kesa dun sa pinanggagalingan o nagbibigay ng blessing. Di po ba? Minsan ang pangarap natin, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Gusto kong maging ganito. Gusto kong magkaroon ng ganito. Pero hindi natin naging prayer, Lord, gusto kita. Di ba magkaiba po yun? Yung panalangin sa blessing, iba sa panalangin na hinihingi mo yung nagbibigay ng blessing. Amen po? Kaya sabihin mo, hindi ako yun. The truth about our greatest need. Pangalawa po yung the truth about who Jesus is. Hindi po sinabi ng Panginoong Jesus na, sabi niya rin sa verse 35, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. So dito po sa talatang ito, hindi po sinabi ng Panginoong Jesus na I will give you bread. Ang kausap niya po rito yung mga audience na sumusunod sa Kanya. Nagkaroon sila ng conversation. Kasi ito pong mga nakakain na ito na sumusunod dahil sa pagkain na imalang ginawa ng Panginoong Yesus. Hindi naman dahil sa pagkain na, hindi dahil sa Panginoon, kundi dahil sa nakakain sila. So, hindi sinabi ng Panginoon Yesus sa kanila na I will give you bread. Kundi ang salitang ginamit niya, I am the bread. Ako ang bread. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay sa sanlibutan.
Amen po. Ang pagkakaunawa natin minsan sa Panginoong Yesus ay pagkakilala natin sa Kanya ay ilang bahagi lamang po na siya ay pinanggagalingan ng himala, siya ang miracle worker o siya yung katuwang nagpuprovide ng ating mga pangangailangan. Hindi lamang siya magaling na to. Hindi natin naunawaan na siya ang pinanggagalingan ng buhay. Siya mismo ang ating buhay. Amen po. Kaya nga sinabi niya rito, ito po hindi literal na sinasabi niya na I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Ang pagkaunawa niya ng mga kausap niya dito sa talatang ito ay literal po. Pero dito po sinasabi ng Panginoong Jesus na siya ang kasapatan sa buhay na ito sa lahat ng ating pangangailangan. Remember po, Christianity is not only following rules. Susunod ka sa ganito, gagawin mo ito. Hindi po. Christianity po is knowing and trusting Jesus. Amen po? Knowing and trusting. Magkaibang salita po yan. Kung minsan, may mga mananampalataya na ang gandun lang sila sa knowing. Hindi nila ginagawa yung pangalawa, yung trusting. Yung pagtitiwala. Amen po? Ang pagtitiwala, ano po yung understanding natin sa pagtitiwala? Ang salitang pagtitiwala, kapag pinagkatiwala mo sa Kanya, paniwalaan mo na gagawin niya. Amen po? Kapag ang salitang pagtitiwala ay inaalis mo yung isang bagay na ipinagkakatiwala mo sa Kanya. Amen po? Ano po ba yung sitwasyon mo ngayon na gusto mong ipagkatiwala sa Panginoon? Amen? Ano po ba yung pinagdadaanan mo sa kasalukuyan na pwede mong ipagkatiwala sa Kanya? Ang katotohanan kung sino ang ating Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus, hindi lamang po siya concerned sa ating mga pangangailangan, kundi concerned po siya sa lahat ng area ng buhay natin. Kaya niyang ayusin ang mga relasyon na wasak. Kaya niyang i-provide ang anumang pangangailangan mo na ayon sa kanyang kalooban. Kaya kanyang i-bless ng higit sa inaasahan mo. Kaya niyang tuparin ang mga pangarap mo sa buhay. Ano bang bagay na hindi pwedeng kaya ng Panginoong Yesus? Ang hindi pwedeng hindi kaya ng gawin ng Panginoong Yesus sa buhay mo, yung bagay na hindi mo pinagkakatiwala sa Kanya. Amen po. Although siya ay Diyos na makapangyarihan, nire-respeto niya ang bawat tao na pagtiwalaan siya at ilagay ang pagtitiwala sa Kanya. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Tandaan po natin ang pagkain natin sa, nag-lunch tayo ngayon, mamayang alas 4, maranap na naman. Di po ba? Eating meal removes hunger temporary. But after some time, we need food again. Di po ba? Ito po yung katotohanan. Pero, ang Panginoong Yesus, siya yung nagbibigay ng deepest satisfaction sa buhay ng tao. Amen po? Na kung saan tagus ang kayang ibigay ng Panginoong Yesus hanggang sa kailaliman na pangangailangan ng ating puso. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. The truth about faith. So, sa verse 29 po, sinasabi po rito, the work of God is this, to believe in the one He has sent. So, ito po, continuation po ng conversation niya sa mga Hebrews na sumusunod sa kanya, mga pinakain po niya. Dito po ay nagtatanong itong mga udyo, kung susundan po, pag binasa niyo po yung chapter 6 na ito, na ano ang dapat nilang gawin upang makamit nila yung, kasi sabi ng Panginoon Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. So, sa tanong ng mga tao, nakausap niya, ano ang dapat namin gawin? So, nag-expect sila ng listing ng kanilang mga gagawin. Pero ang Panginoong Jesus, ang ginawa niya, pinoint niya, hindi dun sa dapat nilang gawin, kundi sa pananampalataya. Ang katotohanan na kung kanino sila dapat manampalataya. Ito po yung, ang faith po kasi na ang ibig niyang
kahulugan po niya is trusting Jesus. Depending on Him, pagtitiwala, pagdidepende sa Kanya. At pangatlo po yung complete surrender ng ating buhay sa Kanya. Amen po. Pag sinabi pong surrender, ano po bang pagkaunawa natin sa surrender? Pagsusuko, di po ba? Sabi ng salita ng Diyos, surrender your lives fully sa Panginoon. Minsan po, sinusurrender naman natin eh. Kaya lang binabawi natin minsan. O madalas binabawi mo. O ang nakakalungkot, active ka sa gawain, hindi ka pa nag-surrender ng buhay sa Panginoon. Amen po? Ang pag-surrender po ay pagbibigay karapatan na kumilos kung kanino mo sinurrender ang buhay mo. Di po ba? Madalas ko na pong ginamit na illustration na nung sakupin ng bansang Japan ng Pilipinas, sumurrender ang Philippines sa Japanese government. Sino pong nasusunod noon? Japanese government. Kasi sumurrender ang Philippine government. The same thing po, kapag ang buhay mo ay sinurrender mo, sinuko mo sa Panginoon, ang dapat masunod ay ang Panginoon. Totoo po na hindi ganon kadali. Amen? Lalo na sa mga sitwasyon na napakahirap. Mahirap magsuko. Kung minsan, hindi ka nagsusuko, binabawi mo na. Kasusuko mo pa lang, Lord, bawiin ko muna. I did it my way. Kaya nga pag napahamak na, iiyak-iyak sa Panginoon. Alam niyo po, ang pananampalataya, parang ganito po. Kapag ako po ay nakasakay sa kotse, ito po ay klase ng pananampalataya. Una-una po, naniniwala ako na nag-e-exist ang kotse. Kasi nakasakay ako, di po ba? Naniniwala din ako na ang kotse, madadala niya ako doon sa gusto kong puntaan. Ganyan din po ang pananampalataya. Maniwala ka na totoo ang Panginoon. Amen? Maniwala ka niya, magagawa niya ang lahat ng bagay. Maniwala ka na tutugon siya sa takdang panahon. Tandaan po natin na faith is not just knowing facts about it. Basahin ko. Faith is not just knowing facts about Jesus, it is placing our lives in His arms. Ang pananampalataya po ay hindi lamang yung malaman natin na totoo ang Panginoong Yesus, kundi ang paglagay o pagtitiwala ng ating buhay sa Kaniyang kamay. Ibig sabihin po, kapag nilagay natin at pinagkatiwala sa Panginoon, sa Kaniyang mga kamay, siya na po ang bahala. Amen po? Subalit, meron kang responsibility na dapat tugunan. Remember po, ang salita ng Diyos, kapag siya po ay nagkaroon ng binigay ng Panginoong Jesus, pag sinabi, I tell you the truth, may katugtong po na salita yun, di po ba? Subalit, ikaw ang tutugon. Ikaw ang maniniwala. Ikaw ang magtitiwala. At paniwalaan mo kapag sinabi ng Diyos ay gagawin niya. The truth about following Jesus. Ang katotohanan ng pagsunod sa Panginoong Jesus. Sa 66 hanggang 68 po, nung sabihin ng Panginoong Yesus na ako ang tinapay na nagbibuhay-buhay, na sinabi niya, kung hindi nyo kakanin, ay wala kayong kaugnayan sa akin. So, dito po, itong mga itong mga audience na nakikita ng Himala na sumusunod sa kanya, pinakain ng Panginoong Yesus, sila rin ang tumutulig sa kanya. Kinu-question siya. Di ba ito ang anak ni Jose ni Maria, sabi nila? So, kinikilala na lang ang Panginoong Yesus sa kung sino siya sa kanilang pagkakilala. Hindi nila kinikilala, hindi nila inuunawa na siya ay sinugo ng Diyos. Maging ito pong mga disipulo, imagine po itong kanyang mga disipulo na nung marinig nila yon, hindi na rin nila matanggap yung mabigat na pananalita ng Panginoong Yesus. Pagpapakilala niya kung sino siya. Gusto na rin nilang umalis. Samantalang, nung nakaraang gabi, nakita nila na ang Panginoong Yesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig.
nakita niya na minultiply niya yung tinapay. Maraming himala silang nakita. And yet, gusto na rin nilang umalis. Kasi po, ang pagsunod sa Panginoong Yesus ay hindi lamang sa mga panahon ng peacetime. Hindi lamang sa panahon na sagana ka, hindi lamang sa panahon na ala kang problema, hindi lamang sa panahon na masaya yung biye mo. Ang pagsunod sa Panginoon na anumang season, manatili kang susunod. Amen po. The truth about following Jesus po, kaya nga po nung gusto na rin umalis ng mga disipulo, imagine, yung disipulo po, ito yung 12 na nasa inner circle. Yung audience na pinakain ng Panginoon, ito yung mga sumusunod na dahil lamang sa himala. Maging ito pong mga disipulo na nakakita ay gusto na rin pong umalis. Ayaw nilang maniwala. Remember po, when life is difficult, lahat po tayo dadaan ng difficulties sa buhay na ito. Abang tayo po yung narito sa mundong ito. Do not walk away from Jesus. Amen? Huwag kang lumayong papalayo sa Panginoon. Huwag kang manatili sa kalalagay no, humakbang ka papalapit sa Panginoon. Amen po? Go closer to Him. Piliin mong maging close sa Panginoon. Ito po ay dalawang bagay na ikaw ang gagawa. Hindi ang sino man, hindi ang Panginoon, kundi ikaw. Pipiliin mo ito. Do not walk away from Jesus. Go closer to Him. Ano man ang sitwasyon mo sa oras na ito, maaring ang sabi mo, parang wala nang katapusan ng problema. Eh, pa man mayaring may itong problema, tinan namang kasunod. Tapos atin pang incoming na magparandam. Remember po, when life is difficult, do not walk away from Jesus. Go closer to Him. Amen? Lumapit ka sa Kanya. Kasi po, the more na malapit ka sa Kanya, may assurance na hindi Kanya iiwan ni pababayaan. Amen po? Welcome, Ate Lutz. So, dito po ay makikita natin na the truth about following Jesus. Kung minsan po kasi ay like sa doktor po, minsan pag nagpa-check up ka sa doktor ay sinasabi niya yung diagnose niya. For example, matas ka sugar. Mangan kanda kala chocolate. Dito po ba sinabi na? Lifo, di ba? Maraming sinasabi ang doktor na dapat mong iwasan. Tama po ba? May mga dapat kang gawin, exercise, kumain ka sa oras, di po ba? Para yung sugar mo ay bumalik sa normal. At maraming mga comfort sa iyo na ipagbabawal. Yung masasarap na pagkain, ipagbabawal for sure yan kapag diabetic ka. Pero para sa iyo, hindi magandang pakinggan ng mga bagay na yon. Ang tanong lamang, susunod ka ba o magpapatuloy ka sa dati mong gawi? Yung mga diabetic ay tahimik. Tahimik sila. Ilan sila dito? Ilan sila dito? Ay, kasama rin pala ako. So ito po yung challenge. Kahit na sinabi ng doktor na ayaw mo yung sinabi niyang diagnose niya, kailangan mong sumunod. Why? Sapagkat yun ay makakabuti sa iyo. Amen po? Ganyan din po, in-expose ng Panginoon kung sino tayo sa ating mga pinagdadaanan. In-expose kung anong kalalagayan natin sa buhay. Bakit ka nagkaganyan? Isa po ang bagay na tiyak. Lumapit ka sa Panginoon. Ito po yung imbitasyon ng Panginoon upang ayusin ang buhay mo. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. So sa atin pong conclusion, the truth we must believe. Pwede pong pumunta na yung worship dito. Ang katotohanan na dapat natin pong paniwalaan, una po, Jesus know our deepest need. Alam ng Panginoon yung
pinakamalalim na pangangailangan ng tao. Amen po? Alam ng Panginoon, walang bagay na nalilihim sa Kanya. Ang tanong lamang, dahil alam ng Panginoon yan, lalapit ka ba sa Kanya upang ayusin niya? Pagtitiwalaan mo ba siya? Ano pong sagot? Maybe? O sagot mo, maybe. Sometimes, hindi po. Ang sagot po rito, yes dapat. Amen? Alam ng Diyos ang our deepest need. Pangalawa po, Jesus is the true bread of life. Si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Hindi siya nagbibigay ng tinapay, kundi siya mismo ang tinapay. Siya yung, ibig sabihin po dito, siya yung source. Siya yung pinanggagalingan. Siya yung nagbibigay. Amen po? At pangatlo po, faith in Jesus brings eternal life. Ang pananampalataya sa Panginoong Yesus ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kapag ganap mong inilaga kang pagtitiwala mo sa Panginoon, ano man ang kalalagayan mo sa buhay sa kasalukuyan, tandaan mo, darating ang panahon kapag nanatili kang tapat at nagtiwala at nag-alay ng buhay, meron kang reward. Hindi sa buhay nito, kundi sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. At pang-apat po, Jesus is worth following. Ang pagsunod sa Panginoon ay may hindi po masasayang. Amen? Sa mundo pong ito, kapag sumusunod ka sa politiko, pag nanalo na siya, kalingwanan ako. Itang kampenga ako na kaya ka, kalingwanan na. Kapag ang isang tao ay sa Panginoong Yesus ay naglagak ng buhay, hindi mo masasayang. Amen. Worth po ang pagsunod at pag-alay ng buhay sa Panginoon. Hindi nasasayang yan. Isa pong ilustrasyon, kapag ang isang traveler o isang manlalakbay ay nawala siya sa kalagitnaan ng disyerto, hindi po mapa ang kanyang kailangan. Ang kailangan po niya ay tubig at pagkain sa oras na yan. Hindi po ba? Maaring tayo po ay nasa gitna ng disyerto. Ang kailangan mo sa oras na ito, ang Panginoong Yesus na source ng pagkain spiritual. Amen po. Tayo po lahat tayo magsitayo. Jesus says, I tell you the truth. Sinasabi niya sa oras nito sa kanyang message na I tell you that sinasabi ko sa inyong katotohanan, lumapit kayo, come to me, believe in me, and find true life. Hallelujah.